Outfit check bago nga lumayas. Akala mo naman talaga kung saan pupunta ang mami. Chine-check ko lang naman talaga kung hindi ako mukhang gusgusin. Ngayong araw nga ay bibili na nga namin yung mga kulang panggamit ni Henry sa eskwelahan. Dito nga lang kami namili sa pinakamalapit na mall sa amin, sa DV Mart. Kaunti lang naman na yung mga kulang panggamit ni Henry sa school dahil nga nakapag-recycle na nga ako. Kaya malaking bagay na nga yung nabuo kong 5 notebook mula doon sa kanyang mga pinaglumaan. Pagdating nga namin dito sa DV Mart ay sinadya na nga kaagad namin yung mga kailangan namin dahil tanghali na nga. Una nga bumungad sa aming pag-akyat ay ito ngang mga notebook. Pero syempre hindi naman kami agad-agad bumili dahil chinecheck ko pa nga yung mga price. Tinitignan ko nga muna kung ano-ano yung mga presyo ng mga notebook at kung alin ba yung mga magaganda. Sa totoo lang talaga mga mare, etong isa ay napakaganda kaso nga lang ay medyo pricey. 45 pesos nga ang ganong klaseng notebook at napasabi na lang talaga ako sa sarili ko na cannot afford ang ganong price. Maganda nga yung ganong klaseng notebook pero sa totoo lang ay mabigat sa bulsa ng mommy. Kaya naman ay naghanap-hanap pa kami sa ibang section ng mga notebook. Nagbabaka sakali nga kami na baka meron pang mas mura doon. Hindi pa nga kami nakakahanap ng mga murang notebook pero nauna na nga itong mga papel. Kailangan din niya talaga ng mga papel kaya naman ito na nga lang din yung inuna namin. Ito ngang isang pad paper ay nagkakahalaga nga ng 29 pesos. Sabi ko nga sa kanya dito ay 2 pad na nga yung bilhin namin dahil alam kong kakailanganin niya nga rin yung mga 1/4 sheet at 1/8. Kaso nga ay ayaw niya, mas pinili nga niya yung 1/8 pad paper. Hinayaan ko na nga lang din siya dahil siya naman ang gagamit. At pagtapos nga namin sa mga papel ay naghanap na nga kami ng mas mura pang notebook. Mabuti na nga lang talaga at may nahanap kami sa mga hilerang ito. Yun nga lang medyo manipis na nga ang mga notebook. Eto ngang nakatahing notebook ay 25 pesos na pero medyo manipis pa nga. Kaya naman ang naisip ko nga ay maghahanap na nga lang ako ng spiral at ako na nga lang ang magtatahi. So sobrahan ko na nga lang yung bili ko ng notebook at hahatiin ko yung isa at pagkatapos ay idadagdag ko doon sa tatahiin kong notebook para naman ay medyo kumapal. Kumati talaga yung anit ng mami ninyo kakahanap ko dito sa mga notebook na ito. Kahit nga itong mga naka-spiral ay medyo manipis na nga din talaga. At ang isang piraso nga nito ay 22 pesos. Abay pwede na nga ito at diskarte na lang para naman ay medyo kumapal siya. Tignan nyo nga yung notebook na ito sa pagkanipis. Abay hinati pa nga yung 80 leaves. Hindi na nga namin pinansin yung iba. Basta nang natapos nga kami ay sumunod naman naming hinanap ay yung cover ng notebook. Ganito na pala yung mga sizes at cutting ng plastic cover kaya naman isinukat pa namin kung kasya ba doon sa notebook. Naalala ko nga din na meron din palang krayo lang nakalista doon sa mga kailangang gamit ni Henry. At kumuha nga lang din siya ng by 8 na colors. At naghanap na nga din ako ng pentel pen dahil yun nga yung gagamitin kong pang lettering doon sa kanyang notebook. And lastly, kumuha na nga siya ng correction tape dahil kailangan din daw niya yun. At napansin kong medyo pricey nga rin ang correction tape nila dito. Mura pa nga sa online pero dahil kailangan niya na nga ito sa pasukan ay kumuha na nga din siya ng isa. At pagkatapos nga naming makahanap at makakuha na ng mga gamit niya ay agad-agad nagbayad na nga din kami. Yun nga lang ang binili namin pero umabot na nga kami ng kulang-kulang 700. Diyos mio, ang mahal na nga talaga magpaaral ngayon. Nag-recycle pa ako ng notebook niyan ha. I-plus mo pa yung meron na nga siyang dating uniform at sapatos. So paano na nga lang talaga kung wala din? Abay pag nagkataon ay katakot-takot din gastusan yun. Sa ngayon ay isa pa rin ang estudyante ko. Aba sa susunod na taon ay 2 na nga sila. Pagkahapon naman ay nagtungo na nga kami nitong aking Henry sa barbershop dahil nga ipapagupitan ko na nga din siya. Tinatanong pa nga niya ako kung anong gupit daw ang pagugupit niya. Sabi ko nga ay ito nang ipagupit niya. Abay ayaw din naman. Abay syempre natural ka kung ipapagupit mo ay gupit estudyante. At yun lang muna. Kita tayo next vlog.